Ang mapait na karanasan ni Roland Abante o mas kilala sa bansag na Bunot ay isang halimbawa na hindi natin dapat pagkatiwalaan ang ilang mga politikong nakaupo sa trono. Kinakailangan nating magsumikap at maghanap ng paraan kung paano tayo aahon mula sa pagkadapa ng hindi umasa sa kanila. Alam naman nating mga Pilipino na ang mga politikong ito ay magbibigay lang ng tulong kung alam nila na meron itong kaakibat na benepisyo sa kanilang pansarili. Sa sobrang kapal ng mukha ng mga naturang personalidad ay nakuha pa nilang ipagmayabang ang tagumpay ng isang tao na minsan na nilang nilait at pinagtawanan noong panahong humihingi ito ng tulong. Humahanga ako sa katapangan ni Rolando Abante dahil mas pinili niyang ilantad ang katotohanan sa sambayan ng Pilipino kung gaano kakupal ang naturang mga personalidad. Malaki ang pasasalamat ni Bunot dahil kahit papaano ay hindi siya pinabayaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong ni Marcelito Pomoy na isa ring naging contestant ng AGT. Ayon kay Marcelito, hindi niya nagustuhan ang ginawang pangbubulgar ni Bunot dahil alam ni Marcelito na maaring ito ang maging dahilan ng pagkasira ng pangalan ni Bunot. Pero para sa akin, mas mainam na kahit paminsan-minsan ay mayroong matatapang na tao na hindi natatakot na isapubliko ang mga hindi kanais-nais na mga asal ng mga taong inihalal ng taong bayan. Sa ganong paraan, mas maging matalino ang mga tao sa pagpili ng mga taong kanilang iboboto tuwing eleksyon. Hindi ko masisisi si Bunot kung bakit niya yun nagawa. Dahil sa sobrang inis nito sa panglalait at pangungutya sa panahong humihingi ito ng tulong. Hindi natin maitatanggi na kadalasan ng mga taong nakaupo sa trono ay handang makipagplastikan ng harap-harapan tuwing pangangampanya, pero kapag nakaupo na ay tila wala ng pakialam at tamad na kumilos para tumulong. Sa ngayon, si Bunot ay nagpapatuloy na lumalaban hindi lang sa kahirapan ng kanyang pamumuhay, kundi para rin sa karangalan ng ating bayan at para sa mga kaibigan. Sa mga hindi nakakaalam, si Bunot ay muntik ng sumuko noong pinagtawanan siya habang nanlilimos ng tulong. Pero sa hindi inaasahan, nakatanggap si Bunot ng reply sa isa niyang kaibigan na si Marcelito at inasikaso ang mga pangangailangan niya. Doon nabuhayan muli si Bunot ng pag-asa at kahit papaano ay nakaramdam ito ng kaunting gaan ng loob at bumalik ang kanyang pagiging positibo. Noong natuloy ang pag-audition ni Bunot sa AGT, ipinamalas ni Bunot ang extraordinaryong tinig na naging dahilan ng paghiyawan at paghanga ng mga manunood at naging standing ovation pa ito ng mga hurado. Ngayon, proud na proud ang kanilang lokal na pamahalaan nang napagtagumpayan ni Bunot ang kanyang audition sa ibang bansa. Sa sobrang proud ng mga ito, gumawa ito ng statement ng pagbati para kay Bunot sa kanilang page. Maraming nagsasabi habang galit na ginawa lamang ito ng kanilang lokal na pamahalaan upang makabawi sa pang-insulto kay Bunot noong panahong nanlilimos ito ng tulong. Maraming salamat sa panunood at pakikinig mga kaibigan. Maaari niyo po akong masuportahan sa pamamagitan ng pag-like, share, follow at pag-subscribe. Pagpalain tayong lahat ng ating Diyos.